Isang barangay sa San Mateo, Rizal ang binabaha ng husto tuwing may bagyo o malakas na ulan. Kaya ngayon, puspusan ang kanilang paghahanda sa pagdating ng tag-ulan. Pero sa halip na magkanya-kanya, nagbuklod ang komunidad para gumawa na ng kanilang mga rescue boat at evacuation center. May mga nakatoka rin para mag-monitor lang sa paglaki ng tubig sa malapit na ilog. Ang kakaibang bayanihan sa barangay sa report na ito. Umaga pa lang, naghahanda na si Mang Luis. Napalitaan niya kasi nung mga oras na iyon na may parating na sama ng panahon sa ating bansa. Kumpleto sa get-up, pero hindi po sa susuong sa kung anumang emergency unit. Ang kanyang destinasyon, ang ilog na ito sa Barangay Banaba, kung saan siya ang nagsisilbing tagabantay. Tagabantay sakaling umapaw ang ilog. Masasabing responsibilidad niya ang kaligtasan ng kanyang mga kabarangay, lalo na sa tuwing dumarating ang isang kalamidad. Ang responsibilidad na yan ay mapupuyat kapag may mga bagyo. Kailangan nakatutok ka rito every hour. Dapat nandito ka talaga dahil binabantayan na, minomonitor natin yung level ng tubig Hindi basta-basta ang kanyang ginagawa. Pagiging matatag at alisto ang kanyang puhunan sa napiling serbisyo. Sakaling malapit ng umabot sa mataas na level ang tubig sa ilog, agad siyang nagraradyo sa kinauukulan. Ito naman ang nagpapatunog ng sirena na siyang nagbibigay babala sa buong komunidad. Walang natatanggap na bayad si Mang Luis sa gawaing ito. Para sa kanya, hindi kayang bayaran ang serbisyo sa kapwa. Kusang loob lang talaga namin tinanggap yung para makatulong kami sa mga tao rito sa Banaba. Kahit mahirap ka, okay lang Maganda sa loob mo yung tumutulong ka ng bukal sa loob talaga Ang ginagawa ni Mang Luis ang isa lang sa mga paghahandang meron, ang Barangay Banaba sa San Mateo, Rizal. Halos nakapaligid kasi sa barangay na ito ang Marikina at Nangka River. Kaya naman tuwing may sama ng panahon, alam na nila kung ano ang dapat gawin. Taong 2009 nang halos mabura sa mapa ang Barangay Banaba dahil sa bagyong Ondoy. 3 taon nang lumipas, hinagupit naman sila ng habagat. Nakikita niyo po mga kahoy at kawayan sa ilalim ng tulay na ito ay pruweba lamang kung gaano kataas inabot ang tubig nung panahon ng bagyong Ondoy at ng habagat. At kung sasamahan niyo naman ako sa banda rito ay makikita niyo na naging sapat yung tubig na yun para sirain naman ang mga bahay sa komunidad na ito. Ang samahang buklod tao ang isa sa mga pangunahing angkla kung bakit laging handa sa baha ang Barangay Banaba. Mahigit 1 dekada na ang samahang ito na ang pangunahing tungkulin ay magbigay ng disaster preparedness program sa komunidad ng Banaba. Ang pondo nila ay galing sa iba't ibang humanitarian aid organizations and volunteers. Tayo na sarili nating sikap para makapaghanda tayo mismo. Tayo mismo na nakaharap sa mga pangarap na ito sa baha, tayo ang kikilos. Nariyan ang fiberglass na rescue boats kung saan kasya ang 5 hanggang 6 na katao at meron ding pang-12. Sakali namang tumaas ang baha, handang-handa rin ang go bag na dapat meron ang bawat pamilya. Naglalaman ito ng tubig, pagkain tulad ng delata at biskwit, gamot, flashlight, iba pang medical supplies tulad ng bandage at panlinis ng sugat, posporo, thermometer at damit. At ang pinakabago sa kanilang paghahanda ay ang tinatawag na text blasting, kung saan tinetext ni Canoli ang lahat ng barangay leader sa kanilang lugar tungkol sa lagay ng panahon sa araw na iyon at kung dapat na bang maghanda sa paglikas o hindi. Hindi pa rin nagtatapos dahil kasalukuyang ginagawa ang gusali na magsisilbing dagdag na evacuation center ng mga taga-barangay Banaba. Ang lahat ng mga kagamitang ito ay mababaliwala kung walang espiritu ng bayanihang mag-aalab sa puso ng bawat isa. Ito ay sinasapuso ni Mang Luis kung kaya't nag-volunteer siyang maging tagabantay sa ilog.
Minsan na rin kasi siyang naging biktima ng dilubyong hatid ng bagyong Ondoy at Habagat dahil tinangay na parang mumunting sanga ng puno lang ang kanyang bahay. Ito yung lababo ko, ito yung lutuan namin, tapos yung CR. Tapos itong baba na to, dati naming tindahan. May second floor po to, doon kami natutulog dati. Kaya itong namin, paliguan, dyan na rin kami lahat. So, yung tindahan namin, malaki dati yon. So ngayon wala, was out, totally was out talaga yon. Bago pa malaging tagabantay ng ilog si Mang Luis, una na itong hinawakan ni Aling Belen. Nasa level 21 na tayo, alert level 3. Ayon sa kanya, walang katumbas na kasiyahan ang pagtulong sa kapwa sa oras ng kagipitan. Hindi pinagsisihan ni Aling Belen ang halos 6 na taon niyang pagiging tagabantay. Kahit na siya'y naging biktima rin ng delubyo, naging mapalad naman siya sa pagkakaroon ng mga matulungin at mapagmalasakit ng mga kapitbahay. Masaya na ako kung kahit na volunteer lang kami, wala kami inaasahang bayad. Ang para sa akin lang yung nakatulong ka sa kapwa at nakatulong ka sa barangay. Sa ngayon, hininto na ni Aling Belen ang pagiging taga-monitor ng ilog dahil na rin sa kanyang edad. Hindi na rin kasi niya kayang magsisigaw at tumakbo tuwing tataas ang tubig sa ilog. Ang katangian ng pagiging matulungin at alisto ang isa sa pinagmamalaki ng ama ng Barangay Banaba na si Kapitan Renato Sulit. Ito raw ang dahilan kung bakit nagiging tagumpay ang kanilang disaster preparedness program. Kapa na masasabi niyo dun sa parang bayanihan spirit ng inyong komunidad? Alam mo, iyan ang isang legal na legacy na aming pinakikita, yung pagkakaisa namin, pagbabayanihan talaga. Kaya naman hindi katakatakang zero casualty ang naitala sa Barangay Banaba noong Ondoy at Habagat. Patunay lamang na kung may buo ang diwa sa pagtulong, kayang-kayang umahon sa lugmok na delubyo, hatid ng kalamidad. Tulad ng isang walis, pag binuklod mo ang mga tingting ng walis at ginamit itong pagbubuklod na ito, hahantong tayo sa isang kultura ng kaligtasan. Karaniwan ang masasabi dito sa ating bayan na bumubuo ng pamayanan ng ilan mga kapatid natin sa tabi ng ilog o saan mang malapit sa katubigan. Mga lugar na sinasabing delikado sa kaligtasan at kalusugan ni numan. Panganib na kadalasan ay tinatapatan na lamang ng ating mga kababayan ng pagtutulungan at bayanihan. Ako po si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Madalas ba kayong uminom ng gatas? Inirerekomenda ng US Department of Agriculture at ng American Academy of Pediatrics na uminom ng 3 baso ng gatas araw-araw, bata man o matanda. Pero sa isang pag-aaral na inilathala ng periodikong JAMA Pediatrics, maaaring sobra raw ang rekomendasyong ito. Nagbabala ang mga may akda ng pag-aaral, partikular sa mga umiinom ng reduced fat o dito sa atin yung tinatawag na low-fat milk. Masyado raw mataas ang sugar at calorie content nito. Ang isang tasa ng low-fat milk ay karaniwang may 122 calories at 12 grams ng asukal. Ang purong gatas o whole milk ay natural na may kasamang fat o taba na siyang nagpapalinamnam dito. Ito rin ang dahilan kung bakit nakakabusog ang gatas. Pag tinatanggal daw ang fat sa paggawa ng low-fat milk, karaniwan itong dinaragdagan ng asukal para hindi lumayo ang lasa sa whole milk. Ang resulta, lalo lang daw itong nakakataba at nakapagpapataas ng ating blood sugar level. Dagdag din ang pag-aaral, kung masusustansya naman daw ang kinakain ng isang tao, maaaring hindi na niya talaga kailangang uminom ng gatas. Pero kabig naman ng American Dairy Association at ng National Dairy Council, wala pa rin daw tatalo sa gatas sa pagiging kumpleto sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan, lalo na ang calcium. Mahirap raw makumpleto ang essential vitamins and minerals sa pagkain lang, lalo na para sa mga taong masyadong abala o kaya na may hirap nang makabili ng masusustansyang pagkain. Dahil dito, inirerekomenda pa rin daw nila ang pag-inom ng 3 baso ng gatas sa isang araw.
Dito sa Pilipinas, 1/4 cup lang ang ating average daily milk consumption dahil mahina ang sarili nating produksyon ng gatas. 45% ng iniinom nating gatas ay galing sa New Zealand. 25% ay galing sa Estados Unidos at 11% naman sa Australia. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.